Yan mga pare ko no. So summer na naman no, syempre pag summer mainit. So ang tao naiinitan, syempre pati yung mga pusa. So ngayon mga pare ko no, bibigyan ko kayo ng tip para sa mga ating mga mabalahibong alagang pusa. Syempre para kung sakaling nangangailangan sila ng tulong sa tag-init, alam niyo yung gagawin niyo mga pare ko. So una-una mga pare ko syempre kailangan hydrated sila no. So kailangan lagi sila may tubig mga pare ko no. Kung outdoor yung pusa nyo, kailangan may tubig din siya sa indoor no, sa loob. So kung indoor naman, kailangan may tubig din siya na access sa labas. No? So dalawa yan no. Kailangan lagi silang may accessible na tubig. So yung tubig niya, pwede nyo lagyan ng isang tube ice ng tubig no, ng ice no. So para hindi siya ganun ka warm yung tubig no. Lalo na sa tag-init. No, pwede nyo siyang lagyan ng yelo para medyo lumamig-lamig yung inumin nila. Yan mga pare ko yun. So pangalawang tip, mapapansin yung nainitan nyo yung mga pusa kapag pinapakita nila yung tummy nila, no? Nakatahiyaya sila. No? So kapag ganon, tapos nakalabas yung dila nila. So naiinitan yan sila mga pare ko yun. No? So ang gagawin nyo mga pare ko yun, no? Kukuha lang kayo ng tubig sa baso, tapos babasahin nyo yung tummy nila. Hindi to. Babasahin yung tummy nila, tsaka yung taas ng kanilang tenga no, ng tubig no. So wag niyo i-sprayhan kasi pag gumamit kayo ng spray bottle, matatakot sila no. So lalagyan niyo lang sila ng tubig, kukuha kayo ng baso, tapos papahiran niyo lang ng tubig dito sa kanilang belly no. Para kahit papaano lamigin naman sila konti. So lalagyan niyo rin sila ng tubig na konti dito sa tenga. Kasi yung tenga ng mga pusa yun yung parang ano nila heat control nila no. So sa hangin, tatapatan nyo rin sila ng ventilador no sa may bandang ulo sa tenga no, kasi yun yung nagre-regulate ng kanilang heat body temperature no. So sa kwarto naman nila kailangan nasa 26 Celsius o 28 Celsius yung room temp no. So kung may aircon kayo mas maganda, kung pwede naman electric fan pwede na rin yun no. Tapos meron na rin ngayon nabibenta sa mga online na cool packs no, yun yung pwedeng higaan ng mga pusa no. Yun yung malamig na higaan yun ng mga pare kayo. So try nyo na lang mag-search online, may mga nabibiling gano'n no. Mga pare kayo, isa pa sa mga importanteng tip no is yung babantayan nyo yung pagkain nila no mga pare. Dahil nga sa tag-init ngayon, madaling mapanis yung mga cat food natin mga pare kayo no. So ayaw nyo naman pumunta sa vet siguro kasi pag nakakain sila ng panis sigurado mapapapunta kayo ngayon sa vet niyan. So para hindi maiwasan natin yung hassle, no, bantayan nyo lagi yung kinakain nila. Yan. So lagi nyo check yung kanilang cat food no, para maiwasan natin yung mapanisan ng kanilang pagkain. Ito yung last tip natin mga pare ko no. So yung iba no, dahil nga sa mainit no, pinapakalbo nila yung pusa nila no, pinapagupitan nila ng halos kalbo na no. So para sa akin, mas na-stress kasi yung pusa pag gano'n no. Siyempre naiba yung kanyang style ng ano, hairstyle niya naiba no. Siyempre may stress yung pusa doon. Imbis na makatulong, lalo tuloy silang nai-stress no. Tapos isa pa sa pro na bakit pangit yung papakalbuhin mo yung pusa mo. Kapag tag-init siyempre kunyari malamok. So wala na silang panlaban ngayon no. Kasi itong mga balahibo nila panlaban nila to sa mga insekto no. So kung okay naman yung pusa nyo kahit tag-init, ganito kakapal ang buhok. So gawin nyo na lang siguro, lagi nyo lang silang babantayan at laging hydrated dapat sila no. So kahit hindi na siguro nyo pakalbuhin yung mga pusa nyo no. So pero nasa sa inyo pa naman yun no. Kung okay naman sila nakalbo, hindi naman sila stress o sanay naman sila, pwede naman siguro no. Pero mas okay na siguro ang hayaan natin yung mga pusa natin na ganito kanilang hairstyle no. So yun lang mga pare ko no. So sa tag-init, tao naiinitan, syempre pati mga pusa no. So babantayan nyo lagi yung ating mga alagang pusa no mga pare ko.